Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tahimik na pinagmamasdan ni Heaven ang buong hasyenda mula sa veranda ng silid niya. Kinahaponan din kahapon pagdating niya ay ipinasya ni Aris na ilibing na ang ama niya sa family mausoleo nila. Walang dahilan upang patagalin pa ang labi nito. Para siyang estranghero sa sariling bahay. Iniikot ang paningin at naghahanap ng pamilyar na mukha nang mula sa kung saan ay lumitaw ang kababata niyang si Leo. Heaven? Nang hawakan siya nito ay pumaloob siya sa mga bisig ng binata at tahimik na umiiyak. Si Aris naman ay nag-igting ang mga bagang, subalit walang sinabi ito. Lumayo at kinausap ang ibang mga tao. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa Tito Robert, alo ng binata. Magkasamang tango at hikbi ang isinagot niya. Sinulyapan ang pinakadulong sala ng malaking bahay, kung saan naroroon ang labi ng ama. May mangilan-ngilang tao ng hasyenda ang naroroon. Nanikip ang dibdib niya sa pagpipigil na huwag mapahagulhol na malakas. Kumawala siya mula kay Leo at humakbang papalapit sa ama nang pigilan siya ni Aris. Magbihis ka muna. Mahinang wika nito. Pahatiran kita ng mainit na kape at almusal kay Nana Sepa. Hindi niya gustong sumunod. Walang karapatan si Aris na manduhan siya sa sarili niyang pamamahay. Wala nang pareho ang mga magulang niya para sabihan siyang kailangan niyang sundin si Aris dahil para sa kabutihan naman ito ang gusto ng lalaki. Subalit giniginaw na siya at humahapde ang sikmura niya. Nakahanda na ang dati mong silid. Patuloy nito na hindi humihiwalay ang mga mata sa kanya. Naroon rin ang mga dati mong gamit. Pumili ka na muna ng magkakasya sayo at siya mong gamitin. Dagdag pa nito. Wala ka bang dalang gamit, Heaven? Si Leo. Si Aris ang sumagot dito. Nasa rover at hindi makatawid sa ilog ang sasakyan. Sige na, Heaven. Tinapunan niya ng tingin sa Leo na tumango bago tinungo ang hagdanan. Kinasusuklaman niya si Aris at ang tila pagmamanipula nito sa buhay niya. Subalit hindi ngayon ang oras para ipamukha sa lalaking ito ang dapat niyang kalagyan. Halos patakbo niyang pinanhik ang malaking hagdanan patungo sa itaas. Isang dalagitang katulong ang nakita niyang lumalabas sa kanyang silid. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nitong wika sa kanya. Naayos ko na po ang silid ninyo. Isang mahinang salamat ang isinagot niya at walang kibong pumasok sa kwarto. Iginala niya ang paningin. Sa loob ng 3 taon ay walang nabago. Naroon pa rin ang lahat ng mga gamit niya. Ang mga stop toys at ang mga laruan niya ay maayos na nakasalansan sa eskaparating salamin, marahil upang hindi maalikabukan. Humakbang siya patungo sa malaking aparador at binuksan ito. Maayos na nakatupi ang mga dati niyang damit. She was 17 when she left. Natitiyak niyang masikip at maliit ng lahat ang mga naroroong gamit. Pero may mga oversize at t-shirts siya na maaaring magamit at mga shorts din. Muli niya yung isinara at pumasok sa banyo at tinimpla ang tubig. Hinubad lahat ang basang damit at itinapat ang sarili sa maligamgam na shower. May ilang sandaling na natili siya nakatayo at nakasandal sa tiles. Hinayaang umagos ang tubig sa mukha at katawan. Hinayaang humalo ang mga luha sa tubig. Gusto niyang maubos ang luha upang sa pagbabay kontrolado na niya ang sarili. Nakabihis na siya ng isang marahang katok ang narinig niya. Binuksan niya ang pinto at pumasok si Nana Sepa, ang yaya niya. May dala itong tray na umuusok ng pagkain. Narito na ang pagkain mo, Heaven. Wika nito sa formal na tinig na ikinapagtaka niya. Umaasa siya na mainit na pagsalubong mula sa matandang inainahan na rin ang turing niya. Inilapag nito ang tray sa naroong mesa at akma na rin sanang lalabas ng silid niya nang magsalita siya.
Kumusta na po kayo, Nana Sepa? Wika niya sa matanda at ngumiti. Walang nababago sa mga tao rito sa Hacienda Heaven. Banayad nitong sagot sa malamig na tinig. Tulad pa rin ng dati. Hindi niya malaman kung ano ang susunod na sasabihin sa kalamigan ng tinig na matanda sa kanya. Tila siya bisita lamang sa bahay na iyon. Namiss ko kayo, Nana. Naiilang niyang sabi rito. Isang puntong hininga ang isinagot na matanda sa kanya. Bahagyang lumambot ang mukha nito. Ako man, Heaven. Nakakalungkot isipin kung hindi pa dahil sa pangyayaring ito hindi tayo magkikitang muli. Wika nito at itinuon ang tingin sa pagkain. Kumain ka na. Dinampot ang baso ng gatas at ininom. Pinangalahati ang laman at muling ibinalik sa tray. Huwag kayong mag-alala at magtatagal ako rito kahit na 1 buwan. Wika niya. Marami akong aasikasuhin ngayong wala na ang papa. Nagsalubong ang mga kilay na matanda. Walang kailangang asikasuhin, Heaven. Lahat dito sa hacienda ay maayos na napapangasiwaan ni Aris. Natigilan naman siya roon. Tinitigan ang matandang yaya niya. Noon iyon, Nana Sepa. Giit niya. Subalit magkakaroon ng pagbabago pagkalibing ng papa. Hindi kita naiintindihan, Heaven. Umiiling na wika na matanda. Wala akong makitang dapat na baguhin. Nasisiyahan ang mga tao sa palakad ni Aris. Pati ba naman kayo, Nana Sepa? Wala na bang gagawing mali si Aris sa paningin ninyong lahat? Nasa tinig niya ang hinanakit sa dating yaya. Nana Sepa, ako ang anak. Si Aris ay estranghero kung tutuusin. Ampun lamang siya ni Lola na binigyan dito ng trabaho sa hacienda. Bakit mas mahalaga pa ang bawat sasabihin niya ngayon? Walang emosyon sa mukha na matanda maliban sa marahang iling. Pagkakain mo'y bumaba ka na, Heaven. May mga bisitang dumating galing sa kabilang bayan. Pagkasabi nooy lumabas na ang matandang babae. Naiwang hindi makapaniwala ang dalaga sa ikinikilos na matandang babae. Pinuno ni Heaven ng hangin ang dibdib at isinandig ang ulo sa poste ng veranda. Si Nana Sepa na ayon sa mama niya, naroon na sa bahay na iyon sanggol pa lamang siya. Ito ang naging pangalawang ina niya at anak na rin ang turing sa kanya na matandang babae. Subalit sa pag-uusap nila kahapon ay nahihiwatigan niyang nalipat na kay Aris ang pagtingin nito. Isa pa iyon sa nakadagdag ng sama ng loob niya. Lahat ng mga mahal niya sa buhay ay inagaw ni Aris sa kanya. Kailan pa ang unang dumating si Aris sa buhay nila? Unang linggo ng bakasyon sa eskwela at tinanghali siya ng gising. Ang sabi ni Nana Sepa niya ay nasa library ang mama niya at may bisita ito. Ang ipinagtataka niya ay ang galak sa mukha ng matandang babae nang sabihin iyon. Gising ka na pala, Heaven. Nakangiting lingo ni Manuela nang makita siyang nakatayo sa may pintuan. Halika, iha, at gusto kong makilala mo si Aris. Ikinawit ni Manuela ang braso sa baywang niya. Aris, this is my daughter Heaven. Baling ng mama niya sa binatilyo na matiim na nakatitig sa kanya. She is 9 years old at nasa grade 3 na siya. Tumingala si Heaven sa kanya. Nakita niyang lumunok ang mama niya bago muling nagsalita at tumingin ito kay Aris. Iha, siya si Aris Buencamino. He's 16 at kagagraduate lang niya ng high school noong 1 linggo. Naalala mo bang nabanggit namin sa'yo na minsan ng iyong papa na napalaki siya ng lola mo? Wala sa loob na tumango ang batang babae at matapang na sinalubong ng tingin ang titig ng binatilyo. Hindi ito naglahad ng kamay tulad ng dapat gawin ng mga bagong magkakilala. Hindi rin niya ginawa. Kung masungit ang ampo ng lola niya, mas masungit din siya. Hinagod niya ng tingin ang kabuuan ng binatilyo. Kahit na nakaupo, alam niyang mataas ito. May kapayatan ng kaunti. Ang kulay ay hindi maputi gayong sa Maynila ito galing. Marahil ay katukatulong ng Lola Amalia niya, ang ina ng mama niya. Matangos ang ilong kaysa sa karaniwan. Makapal ang kilay na sawari niya'y laging nagsasalubong. Sindilim ng gabi ang mapanuring mga mata nito.
Bakit siya narito, ma? Tumikim naman si Manuela at matamis ng nginitian na binatilyo na nanatiling formal. Bakasyon, iha. At gusto niya magbakasyon dito sa atin. Kaya magkakaroon ka na ng kasama. Paturuan mo mga bayo si Aris kay Mang Pilo, Heaven. Ma? Bakit nga pala hindi tayo ang dumalaw sa lola? Bakit si lola lang ang pumunta rito sa asyenda at paminsan-minsan? Muling tumikim si Manuela at sandaling naiilang. Pagkatapos ay ngumiti at tumingin sa binatilyo na sa tingin niya may nakatagong galit sa maiitim na mga mata nito. Sa ibang pagkakataon ay tayo naman ang dadalaw sa lola mo, Heaven. Ang pag-ulit ni Manuela sa hindi mabilang na pangako nito sa kanya. Hindi niya na itanong sa mama niya kung gaano katagal magbabakasyon si Aris sa asyenda. Ang alam niya lampas na ng 1 linggo naroon pa rin ang binatilyo. Tumutulong sa paglilinis ng kwadra, pagpapaligo ng mga kabayo, pagdadamo sa harap ng vilya at kung ano-ano pang gawain. Isinasama rin ito ni Robert, ang papa niya sa niyugan. Nakita niyang kinagigiliwan ito ng ama niya. Lalong higit si Manuela na wala na yatang bukang bibig kundi si Aris. Masipag, magalang, mabait at kung ano-ano pang papuring ikinaririndi niya. Hindi niya mauunawaan ang tila pagkabuhos ng pansin ng mga magulang niya sa ampon ng lola niya. Lalo na si Manuela. Sino pa iyong nagpapaligo ng kabayo, Heaven? Si Ali, ang anak ng doktor sa kabilang farm. Matanda sa kanya ng 3 taon at nasa huling taon sa elementarya. Lagi itong nakabuntot ng ama nito tuwing dumarating sa asyenda upang suriin ang papa niya. Sunulya pa niya si Aris na buhos ang atensyon sa pagpapaligo sa kabayo. Adopted grandson ng lola. Taga Maynila at nagbabakasyon dito. Bakit ba? Crush ko. Humagikik ang batang babae. Halika, kausapin natin. Hinila nito ang kamay niya upang lapitan si Aris. Subalit iwinaksin niya ito. Lapitan mo kung gusto mo. Nakasimangot niyang sabi rito. Isusumbong kita sa daddy mo. Pati ba naman katulong ay pinapansin mo? Bukod pa sa ang tanda-tanda na niya. Anong matanda? Loka ka talaga. Sagot ng batang babae na hindi inaalis ang namumungay ng mga mata sa binatilyo noon ay napasulyap sa kanila. At sabi mo'y ampon siya ni lola mo, hindi ba? Paruhi din yun. Nakasimangot niyang sabi. Basta, ani ni Ali at lumakad patungo sa binatilyo. Nagsalubong ang mga kilay na sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya ang kinausap ng kaibigan si Aris. Huminto ito sa ginagawa si Aris at kinausap din ang bata. Kung bakit bigla siyang nainis doon. Naiinis siya sa atensyon na ibinibigay ni Aris kay Ali. Pati kaibigan niya ay kinagigiliwan rin ang binata. Naging sanhi iyon upang manibugho ang batang puso ni Heaven. Lalo at ginagawa lahat ng mama niya ang paraan upang maging palagay ang loob ng binatilyo. At ang nakakapagtaka ay walang tugon mula kay Aris. Sa halip ay nakikita pa niyang pilit itong umiiwas kay Manuela. Bagaman magalang naman sa papa niya. Anong ginagawa mo dito? Minsan ay inabutan niya ito sa isang library at nagbabasa ito. Hindi ba dapat ay nasa kwadra ka? Nagdikit ang kilay ng binatilyo. Tulad mo'y may karapatan din ako rito. Umismid naman siya. Ampun ka lang ni Lola Amalia, hindi ba? Patuloy niya. Paano ka magkakaroon ng karapatang maupo riyan at magbasa ng libro? Nalinis mo na ba ang kwadra? Nakita niya ang banay na paggalaw ng muscle sa mukha nito. Kaya lang ako naglilinis ng kwadra dahil hindi ko gustong walang ginagawa. Walang nag-uutos sa aking gawin iyon. Hindi ako sanay magbuhay hari tulad mo, Prinsesa Heaven. Tuya nito. Ibinagsak nito ang libro sa ibabaw ng study table at pagalit na tumayo at lumabas. Dumila siya ng papatalikod ito. Pagkatapos ay wala sa loob na tiningnan ang librong binabasa nito. Tom Sawyer. Bulong niya. Hindi doon natapos ang inis niya rito. Minsan ay pumasok siya sa guest room kung saan doon ito natutulog. Iniikot ng mga mata niya ang buong silid. May mga gamit doon ang binatilyo. Akala ba niya ay magbabakasyon lang?
Bakit puno ang silid ng mga gamit nito? Natuunan niya ng pansin ang baseball cap na nakalagay sa mesa kasama ng ilan pa nitong gamit. May nakatatak doong pangalan ni Aris at may nakaletrang captain. Nagulat pa siya nang makita ang logo at pangalan ng eskwelahan. Sa Lasal. Sa Lasal pa pinag-aaral ng lola niya ang ampon nito. Hindi makapaniwalang iginala niya ang paningin sa ilang gamit nito. Napuna ang kwadro sa ibabaw ng mesa sa kung saan ay naroon ang binatilyo kasama ang ilang mga kasing edad nito na may hawak ng trophy. Nanalo marahil ang team ng mga ito. Captain pala ha? Aniya na sinamahan ng ngiti. Tinampot ang gunting na nasa pencil holder at ginupit-gupit ang baseball cap. Doon siya napasukan ni Aris. What are you doing? Bulalas ni Aris na agad na inagaw ang baseball cap sa kanya. Subalit gupit-gupit na ito. Nagbabagang mga mata ang nakatunghay sa kanya. Kahit paano kinabahan siya at napaatras at akmang tatakbo palabas. Subalit nahawakan siya na Aris sa kamay. Bakit mo ginawa ito? Hindi ito sumisigaw subalit kung nakakamatay ang galit sa tinig nito. Namatay na siya sa sandaling iyon. Kasi nagkakandautal siya. Namumutla siya at namumuo na ang luha sa mga mata. Sasaktan mo ba ako? Nakita ni Aris ang takot sa mukha ng batang babae at nabawasan ang bagsik na mukha niya. Sana, pero mukha ka ng kawawa. Hindi pa kita inaano. Nilingon nito ang ginugupit niya. Alam mo bang mahalaga sa akin yan? At sa kanang lumong umiling ito pagkasira ng gamit nito. Kahit sa heaven nakadama ng guilt sa ginawa niya. Gustong pagsisihan iyon subalit hindi niya magawang humingi ng sorry dito. Ano ba ang masamang ginawa ko sa iyo at lagi ka nalang galit sa akin? Huling baling sa kanya ni Aris. Napakagatlabi naman siya. Hindi niya kayang sabihin ditong kinukuha nito ang buong atensyon ng mga magulang niya. Na halos wala ng panahon si Manuela sa kanya mula nung dumating ito sa asyenda. Ayoko sa'yo. Ayokong narito ka. Ang nininnervyos niyang sabi rito. Hinila ang kamay at patakbong lumabas ng silid. Ikalawang araw matapos ang pangyayaring iyon ay narinig niyang nagpaalam si Aris sa mga magulang mula sa pagkakasilip sa barandilya ng hagdanan. Ay kitang-kita niya ang matinding kalungkutan sa mukha ng mama niya. Nang sabi ni Aris na babalik niya ito sa Maynila. Inihatid ng mga magulang niya sa kabisera ang binatilyo. Bago ito sumakay sa sasakyan, ay lumingon ito at tumingin sa itaas, sa may bahagi ng silid niya. Mabilis niyang ibinaba ang kortina sa bintana. Hindi niya gustong makita nitong nakasilip siya. Kahit papaano ay may guilt siyang nadarama sa pag-alis nito. Inaasahan niyang muling magbabalik sa dati ang lahat. Subalit laging bukang bibig ni Manuela si Aris. Kung magkaminsan na may ang mga naririnig niyang tumatawag ito sa Maynila at kinukumusta ang binatilyo sa lola niya. At napuna niyang napapadalas ang pagluwa sa Maynila ng mga magulang niya. Dahil na rin sa malimit na pagyaya ni Manuela. At hindi siya kasama. Matuling lumipas ang mga taon. She was almost 17 at nakatakdang magkolehiyo. Bakasyon muli nang muling magtagpo ang landas nila ni Aris buong kamino. Ano ang nangyari? Bakit tayo huminto? Tanong niya kay Marco nang huminto ang honor jeep nitong minamaneho. Boyfriend niya at matanda lang sa kanya ng 1 taon. Bumaba ang binatilyo at binuksan ang hood ng jeep nito. Ewan ko ba? Magkasamang iritasyon at pagkapahiya ang nasa tinig nito. Wala naman akong alam sa makina. Umikot ang mga mata niya. First date niya kay Marco sa bayan. May isang kilalang fast food chains na binuksan doon noong 1 linggo at ititreat siya ng binatilyo. Sana pinatingnan mo muna sa papa mo ang jeep bago mo ginamit. Wika niya rito at bumaba na rin sa jeep. Paano yan kung hindi umandar? Malayo na tayo sa amin. Wala tayong pagpipilian kundi ang lumakad uli pabalik. Hopeless nitong sagot. Ginalaw-galaw ang kung ano-ano sa may makina. Napahiyaw pa ito nang mapaso sa mainit pang makina. Pasimangot siyang napabuntong hininga at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Hindi ko alam kung sino sa atin ang may balat.
This is so frustrating. Isipin mong hindi na nga tayo natuloy sa bayan ay paglalakarin mo pa ako pauwi. Ano nga magagawa ko? Naiinis na ring sagot ng binatilyo. Gusto ko bang tumirik tayo? Sasagot sana siya ng isang sasakyan ang matanawan nila mula sa dulo ng daan. Pareho silang napatingin ni Marco. May parating. Nabuhayan ng pag-asang wika ni Marco. Parahin mo. Wika niya na hindi inaalis ang mga mata sa papalapit na sasakyan. Kulay puting pick-up ito. Bisitang tiyak ng papa niya dahil ang daang ito ay pribado at patungo sa hasyenda. Marahil ay isang mamimili ng mga prutas. Itinaas ni Marco ang dalawang kamay upang parahin ang sasakyan. Agad naman itong huminto sa tapat ng binatilyo. Nagbaba ng salamin ang driver. May problema ba? Ang baritonong tinig mula kay Marco ay tumakos sa kanya ang mga mata. May kung anong kaba ang bumundol sa dibdib niya sa mga matang iyon. Itinirik kami, boss. Napakamot ng ulong wika ng binatilyo. Baka may alam ka sa makina. Hindi sumagot ang lalaki, sa halip ay nagbukas ng pintuan at lumabas. Ang mga matay sandaling dumaan sa kanya bago humakbang patungo sa manibela ng jeep at pinaandar ito. Ilang beses iniikot ang susi sa ignition bago humakbang patungo sa hood ng jeep. Matangkad ang lalaki. Malaki ang katawan. Ang balat ay kakulay ng lupang pula. He could be mistaken for an Indian, and she must have been watching lots of foreign movies para iyon ang hawig ng lalaki. Kung ikukumpara sa mga kakilala niyang gwapo at mga foreign idol niyang hinahangaan, ay hindi gwapo ang estranghero kung tutuusin. Pero ang pang-akit na taglay nito ay hindi maikakaila. At higit sa lahat, sexy. Sa puntong lumang blue jeans at t-shirt na suot nito, nagmukhang mahalay tingnan. She's only 17. Ano ba ang malay niya sa salitang sexy? Pagdating sa mga lalaki, nagkataong tila ang tingin niya sa maong nito, nakayakap na ng mahigpit sa mga binti nito. At ang maitim nito mga mata na itinuon sa kanya, tila humahalukay sa sikmura niya. There's something familiar about those eyes. You're out of gas. Wika nito at umangat ang katawan sa pagkakayuko mula sa hood. Out of gas? Naiiratang bulalas niya sabay sulyap ng may akusasyon kay Marco. Hindi mo tiningnan kung may gasolina ang jeep bago mo ginamit? Sira kasi ang tinginan ng fuel nito. Nakaguhit ang gel sa alanganing ngiti ni Marco. I'm sorry, Heaven. Ginamit ng papa kahapon ang jeep kaya inaakala kong maraming gasolina. Sorry? Umikot pa itaas sa langit ang mga mata niya. You're so unreliable. Alam mo ba yon? Heaven naman. Ang binatilyo na napapahiya dahil may ibang taong nakakarinig. Ginusto ko bang mangyari ito? Huwag ka na magalit. Babawi na lang ako sa ibang pagkakataon. What now? Naiinis niyang tanong sa boyfriend. Si Marco ay nilingon ang lalaking baliwalang nakasandal sa pintuan ng pick-up nito at amused na pinanunood ang sagutan nilang dalawa. Excuse me, sir. Ani ni Marco na sinabayan ng tikim. Pribado ho ang daang ito at patungo sa Hacienda Manuela. Doon ho ba ang tungo ninyo? Doon ang punta ko. Sagot ng lalaki sa malalim na tinig. Kung gusto niyong makisakay, nagkibit ito ng mga balikat at saka idinagdag. Be my guest. Skumislap ang mga mata ni Marco. Come on, Heaven. Hinugot nito ang susi sa ignition. Magpahatid na lang tayo sa inyo. At saka ko pababalikan ang jeep. I'm sorry, Heaven. Hindi niya ugaling magtiwala at makisakay sa kanino mang estranghero. Pero nasa loob sila na Hacienda Manuela at kasama niya si Marco. At praktikal na makisakay kaysa maglakad ng 3 kilometro.